Magandang araw po. Welcome po sa aming pangalawang episode ng Health Podcast. Ito po ay dinadala sa inyo ng Philippine Society of Female and Functional Urology and in association or in close relationship with the Philippine Urological Association. Itong araw na pong ito, ang amin pong pag-uusapan ay yung urinary incontinence o sa madalit salita, ito po yung paglabas ng ihi nang hindi po natin nakokontrol. Kasama po natin ngayon ang amin pong mga nagagandahan at nagwagwapuhang mga urologist. Sila po lahat ay membro ng Philippine Society of Female and Functional Urology at ng Philippine Urological Association. Bigyan po natin sila ng pagkakataong ipakilala at nang makilala niyo po ang aming mga eksperto sa araw na ito. Simulan po natin sa aking katabi, ang aming pong magandang urologist, si Dr. Vani. Please introduce yourself. Hello po, Dr. Vani Heron po ulit. I am a urologist from St. Luke's Medical Center in Quezon City and Global City. Okay, sa kabilang side ko naman po, ang aming nagagandahang ding dalawang urologist, isang male urologist, syempre gwapo po siya, di ba? So simulan po natin sa gwapo. Sir, can you introduce yourself? Yeah, hi, I'm Dr. Fidel Manalaysay. Currently, ako nagbe-practice sa Bulacan. So, I hope na ma-enjoy niyo yung ating session today. Of course, thank you rin. And ma'am, Doktora Mela, alam mo, very close po ito dahil isa po ito sa tinitingala naming lahat. So, Ma'am Mela, please introduce yourself. Hello, I'm Dr. Marie Carmela Lapitan. So, everybody calls me Doc Mela. Nasa Philippine General Hospital po ako at University of the Philippines, Manila. Okay, and ang pinaka-baby namin, Ma'am Avelyn, please. Hello po, ako po si Avelyn Lim. Ako po ay nagpa-practice sa University of Santo Tomas Hospital and sa Chinese General Hospital and Medical Center. Okay. Gagawin po natin very conversational para mas madali nyo pong maintindihan at mabigyan po ang ating mga eksperto na ipaliwanag kung ano po ba talaga itong sinasabing urinary incontinence. Sige, simulan po natin sa definition niya o ano ba talaga, paano mo masasabi kung ikaw ay may urinary incontinence? Dr. Vani, can you start? So pag sinabing urinary incontinence, ito yung biglang paglabas ng ihi na hindi mo napipigilan. So pag sinabing continent ka, yun ay sa tamang lugar ng iihi ka, which is sa banyo, at saka sa tamang oras, kung kailan mo gusto. So ibig sabihin, yung pagka nagkakaroon ka ng problema doon sa hindi mo mapigilan at biglang lalabas ang ihi, ang tawag na doon ay urinary incontinence. Okay. So, maraming klase ang urinary incontinence. So, Dr. Mela, can you, pwede ho ba niyong ipaliwanag para mas maintindihan po ng ating mga nakikinig na ito ba ay isang klase lamang o marami ba siyang klase or may mga paraan ba tayo na para ma-define kung ano po yung iba-ibang klaseng incontinence? Maraming klaseng incontinence at importante sa aming mga urologists na alamin kung ano-ano yung iba't ibang klase kasi kung paano namin siya gagamutin, depende siya kung anong klase. So yung isa sa pinakamadalas na klase ng incontinence, yung tinatawag naming stress urinary incontinence. Although wala siyang kinalaman sa stress sa buhay or anxiety, ang stress incontinence, ang ibig sabihin, ang paglabas ng ihi ng di nating gusto na usually kasama sa pag-ubo, pag biglang tawa, biglang tayo, doon lumalabas yung ihi. So yan yung stress urinary incontinence. Yung pangalawa naman ay yung tinatawag na urge incontinence. Ito yung hindi nating mapigilang pag-ihi na hindi ka pa makakaabot sa banyo, lumalabas na o pumapatak na yung ihi. So yan yung urge incontinence. Mixed incontinence, pagka nagkakaroon ka ng pagbabasa na dahil na katulad ng stress incontinence at urge incontinence na sa parehong instances ka nagbabasa. And then yung isa sa usually nakikita namin lalo na sa mga lalaki na may problema sa prostate nila, yung tinatawag naming overflow incontinence. Yung tuloy-tuloy na pagpatak ng ihi pero ang talagang nangyayari ay umaapaw na lang siya sa pantog dahil sobrang puno na yung pantog. At yung pinakahuli, yung continuous, yung tuloy-tuloy lang talaga na paglabas ng ihi. At usually, nangyayari yon kapag may
problema talaga na abnormal, na butas na yung pantog natin, kaya tuloy-tuloy na yung paglabas ng ihi. So, yun. So, thank you. Himayin natin yan, kasi pag narinig yung mga tao yung stress, akala nila dahil sa problema sa buhay. Hindi naman pala. So, based sa pag-describe mo o sa pag-define mo sa kanya, so ito ay any pressure pala na pag nadiinan yung pantog. So, yun ang stress incontinence. Tama, yung pagka may additional pressure dun sa pantog at nangyayari yan kapag umuubo ka, bigla kang tumatawa, bigla kang bumabahing, nagbubuhat ka, biglang tayo, yan yung mga instances kung pag nagbasa ka, ang tawag namin doon, stress incontinence. So, sa babae lang ba yan o pwede rin ba yan sa lalaki? O mas marami ba yan sa babae? Mostly sa babae namin yan nakikita. May isang special na populasyon ng lalaki na nangyayari yan, usually kapag sila ay na-operahan sa prostate, right after ng operation nila, minsan may mga lalaki na nagkakaroon ng stress incontinence. Okay, so Dr. Avelin, sa mga pasyente naman na nagkakaroon ng stress incontinence, ano ba kadalasan ang nangyayari? Siyempre, tatanungin nila, Dok, bakit nangyari sa akin yan? So, ano ba usually ang mga kondisyon na pwedeng magkaroon ng stress incontinence ang ating mga pasyente? Hindi naman, yung more or less, meron ba ito, may mga sakit ba sila? O dahil ba ito sa pagbubuntis? Or So yung mga patients na may mga stress urinary incontinence, isa sa mga risk factors yan is pwede yung age nila kapag mas matanda, pwede magkaroon ng stress incontinence. Another is yung number of pregnancies. So mas marami ng pagbubuntis, mas may at risk sila na magkaroon ng stress incontinence. Tapos may mga pasyente na kapag merong weakness doon ng muscles doon sa ilalim, sa pelvic floor, ay pwede rin sila mag-cause ng stress urinary incontinence. ang pagtigil ba ng regla o menopause, meron ba itong nadadagdag o pwede ba itong maging risk factor sa stress incontinence? Pwede. So, yung mga patients na menopause, lalo na pag matagal na either surgically, ibig sabihin na operahan sila, or yung usual na menopause na age, at least sila sa pag-leak or incontinence because of, meron tayo tinatawag na genitourinary syndrome of menopause. So, ito yung mga koleksyon ng mga pag-ihi na kasama doon yung pagtulo ng ihi kasi dahil sa mababang estrogen. So, tandaan natin po yung panganganak, lalo siguro kung nakarami ng medyo masigasig. Oo, damihan ang populasyon ng Pilipinas, pwede po siya maging risk factor, pwede kayong magkaroon ng stress incontinence because of that, and of course also yung sinasabi mo nga na menopause. So, although pwede rin yung mga surgical instances, lalo na kung lalaki. Pumunta naman tayo dun sa urge incontinence. May dadagdag lang ako kasi isa very common, no? Yung mga obese. Medyo marami ng obese sa atin. Kasama na yata ako doon. So, mas mataas ang risk na magkaroon ng stress urinary incontinence ng mga obese patients. Pero Tsaka meron saang edad ba mas makikita siya sa mas may edad? Age Rather of than dun mas sa mga mas matanda, bata. yes. Okay. Tsaka i-add ko din yung mga patients natin na may pulmonary conditions, no? Yung may mga asthma, COPD, yan. At risk din sila mag-develop ng stress urinary incontinence. Dahil sa ubo ng ubo. Yes, dahil And then sa yung ubo ng pressure ubo. niya, Didiinan niya yung pantog. Yes, oo. Okay. So, ang stress po ay hindi dahil sa problema, stress dahil nadidiinan siya. Puntahan naman natin kung ano ba yung tinatawag nilang urgency urinary incontinence. So, Dr. Fidel, ano ba ito? Yes, Doktora, magandang question yun. Kasi yung urgency incontinence or urgency urinary incontinence, very different siya dun sa pinag-uusapan nyo kanina, yung stress incontinence. Kasi kapag urgency or urgency incontinence, may kasamang yung pakiramdam ng pasyente na kailangan magmadali para pumunta ng CR at umihi kagad. So yun yung parang meron silang fear na anytime parang magli-leak. So kapag nagkaroon ng leakage, yun yung tinatawag na urgency incontinence. Kumbaga, nagsa-start siya sa urgency, yung pakiramdam na parang may magli-leak, so magmamadali yung pasyente pumunta ng CR. And then kapag nag-leak talaga siya, lumabas yung ihi without the control, yun na yung tinatawag nating urgency urinary incontinence. So, ito yung mga pasyente natin, sabihin nila, ihing-ihi na ako pero hindi ako umabot sa toilet, may lumabas na.
Correct po, doktora. Yung, Paano naman yung mga pasyenteng, nakakita na ba kayo ng mga pasyente sabihin nila, narinig ko pa lang yung tubig, tumutulo din yung ihi ko. Papasok din ba siya doon sa urge incontinence? actually, doktora, yung di-discuss nyo is ano yun parang stimuli or yung tatawag natin audio or what do you call this? Yung auditory stimuli. So pagka nakakarinig tayo na parang may nagdi-drip na tubig or parang may fluid, so ano yun, parang sa brain natin iniisip na yun yung one of the signal na parang iihi tayo. Nati-trigger, di ba? So may trigger point siya. Pero excuse me. Sige, Di ba go. may normal na ganon? Di ba pagpasok natin sa banyo, pagka maliligo tayo, the moment na bubuksan natin yung tubig sa shower or magbubuhos tayo, sasabay na yung ihi natin kung hindi talaga natin siya in-empty bago. Di ba ganon? Oo, Ikaw ba diba? ganon ka din? Tsaka hindi, minsan lang napansin nyo ba, minsan Ako pag ganun ako maiihi yung isa, iihi din yung katabi. Oh, yeah. Di ba? Parang Dahil suggestible. babae, diba? I guess Yung so. babae, parang kopya-kopya. Oo. So while hindi naman din siya abnormal because I think nati-trigger nga siya dahil suggestive, parang very suggestive, ano. Pero siguro kung biglang nag-leak yung ihi mo nang hindi mo siya gusto, then now it falls into dun sa tinatawag nating urgency urinary incontinence. Yung syempre yung mixed. Paano yung mixed? Pag naramdaman mo yun pareho, So, pwede siyang mag-coexist. Ika nga, Yes, sabay, parang malas ka naman. Meron ka na nga stress incontinence, may urge incontinence ka Pero pa. may mga ganon. Oo, ganun talaga eh. And then, syempre, ang kadalasan di-discuss natin, mga kababaihan, ano? And then, yung sinasabi mo nga, Doktora Mela, na overflow incontinence. So, paano mas mahimayin natin ito? Ano ba ito para mas maintindihan ng ating mga nanonood? actually, isang kakaibang klaseng incontinence siya. Kasi actually, ang nangyayari, hindi talaga umiihi yung pasyente, no? Pero minsan talagang di nila mapigilan, tutulo lang basta yung ihi palabas. Kasi ang nangyayari, actually, sabi ko nga kanina, punong-puno na yung pantog dahil hindi makaihi ng maayos yung pasyente. So para siyang umaapaw na lang, kaya siya overflow incontinence. Ang nangyayari doon, hindi nakakalabas ng tama yung ihi mula sa pantog. At ang mga potential na dahilan nun, dalawa yung pinakamalaking dahilan nun. Una, dahil may bumabara sa daanan ng ihi, so kahit na gusto ng pasyenteng ilabas, hindi niya mailabas ng maayos. At ito yung pinakakaraniwan, ito nakikita sa mga matatandang lalaki, may problema sa prostate, na may bara ang daanan ng ihi. So, yon. Tapos pangalawa, yung hindi talaga gumagalaw ng maayos yung pantog. Dahil hindi makabomba yung pantog para mailabas yung ihi, naiipon yung ihi doon at dadating yung panahon na puno na, wala nang pupuntahan yung ihi, kaya aapaw na lang siya. Kumbaga sa baso, yung sobra, yun yung tumatapon. So, yun ang overflow. Pero paano naman yung mga pasyente natin na talagang totally hindi nila mapigilan, pero sasabihin nila, Dok, pero parang di siya galing sa daanan na ihi ko, parang nanggagaling siya dun sa labasan ng bata. So, paano pag ganon? Paano natin sila, paano natin madidistinguish kung saan ba talaga siya, ano ba talaga siya? So yun yung tinatawag ko kaninang continuous incontinence, yung talagang tuloy-tuloy lang lumalabas yung ihi. Usually nakikita namin to sa mga babae, sa puwerta na lumalabas yung ihi, hindi talaga dun sa butas kung saan normally lumalabas yung ihi. No? Sabi ko kanina, kasi may abnormal na koneksyon mula sa pantog at puwerta. Ito talagang, para ma-diagnose yan, kailangan namin ma-examine. No? Kailangan nating makita, ma-examine ang pasyente. Kasi usually nakikita talaga namin yung connection mula dun sa pantog, sa puwerta, na dun lumalabas yung ihi. Isa sa mga common na misconceptions, yung pag nagkakaroon sila ng leakage ng urine, ito ay dahil sa UTI. Ang paborito po ng lahat na wastebasket, tawag namin wastebasket diagnosis na minsan So, ano ba talaga? Can UTI o ang UTI ba, pwede ba siyang magbigay o magkaroon ka ng urinary incontinence dahil dyan? Yes, pwede. Kasi yan yung isa sa kailangan natin i-rule out, no? Pag may patients na nagpe-present
na biglang lalabas ang ihi, UTI yung isa nating kailangan ma-rule out. So, syempre, ang mga taong may UTI, meron silang madalas na pag-ihi. So, sa atin kasi sa Filipino, yung pag nag-history tayo or yung pag nagtatanong, kamusta po kayo, ano po ang problema, hindi ko po mapigilan ng ihi. Pero when you probe further, urinary frequency pala. So, hindi natin yun muna until we parang hihimayin mo ba kung ano yung sintomas ng pasyente. Pero yes, UTI yon. So, kung ang patient may UTI, hindi mapigilan pag-ihi, kailangan iti-treat mo muna yung UTI bago mo siya pabalikin at pag wala na siyang ibang nararamdaman, wala ng UTI, saka mo ulit siya i-examinin kung meron talaga siyang incontinence. So tama ka, no, isa yan sa misconception. Yung dalas ng pag-ihi ay hindi po incontinence. So basta ang incontinence is involuntary or hindi mo mapigilan. Mapigilan paglabas. Yun. Kasi minsan Tagalog darating sila, meron po akong incontinence Siguro nag-Google match yung pasyente, di ba? Kung ano sasabihin nila. Nag-ChatGPT. Oo, nag-ChatGPT. Tapos pag hinimay na natin yung mga sintomas, ay, hindi pala Pag incontinence. tinanong mo, talaga, nagbabasa ka talaga, nagbabasa yung underwear mo. Ay, hindi po. Oo, di ba? Hindi. Kaya lang kasi ihi lang ako ng ihi. Ay, frequency pala urinary yun. frequency. Oo. At least yung mga common, may mga alam po ba kayo na ibang misconceptions about incontinence? Well, yung pinakamadalas at na dapat nating tamain, yung normal part siya ng normal na pagtanda. Sa pagtanda, normal na yan, minsan talagang nagbabasa ka. So, normal in a way na talagang kapag tumatanda ka, mas mataas yung chance na magkaroon ka ng incontinence, pero hindi siya normal. Pwede namin siyang gamutin, pwede siyang ayusin para hindi kayo naistorbo na nagbabasa kayo. So, yun yung isang misconception na hindi nyo siya dapat taisin dahil hindi naman siya talaga normal na part ng pagtanda. No? So, yun yung isang misconception na hindi dapat palaunin. Well, isa pang misconception kasi yung dami ng iniihi. So, sabihin yung capacity nung Usually ba, may mga pasyente tayong obsessed with numbers. Alam mo yun, yung ilang litro ba dapat ang inumin ko, gaano ba dapat ang ihi ko, di ba? So, oo, isa yun sa mga, I think na we also need to talk about sa mga pasyente natin. Yung mga misconceptions para mabawasan I think yung isa na misconception is yung kailangan mong umubos ng 8 glasses of water in a day. True. So yung katawan kasi natin, meron yang normal thirst, no? Yung normal yun sa katawan natin na sasabihan ka niya na, kulang ka na ng inom ng tubig, kailangan mong dagdagan. So yes, meron mga tao na kailangan nilang magdagdag ng tubig sa pag-inom, pero hindi ho nila kailangan habulin yung 8 baso, no? Kasi minsan nakadalawang baso maghapon, kung kailan gabi, saka iinumin yung 6. Tapos pupunta po sa amin, ang sasabihin, ang dalas ko pong gumising sa gabi. Kasi po, yung Inom 6 siya po ng na inom. baso, iniinom niyo po sa gabi. So, hindi po siya fixed, no? Na 8 glasses. So, yun yung isang misconception. Tsaka iba-iba kasi yung build ng tao, no? So may mga iba matangkad, may mga iba maliliit, may iba mataba. So iba-iba yung requirements ng body. Sasabihin naman yun ng katawan mo sa'yo kung ano lang yung kailangan mo na amount ng tubig. Oo nga Siguro may mga pasyente rin tayo, dahil tawag ko doon, nilulunod na nila yung sarili nila sa tubig. Nawawala or napapatay nila yung reflex o yung ability ng katawan mo na sabihin sa'yo na, excuse me, uminom ka na ng tubig. You know? So, kaya lang talaga, hindi natin mapigilan Minsan, guilty rin tayo mga doktor into putting out yung mga numbers na ito. So, yung 8 glasses po ay arbitrary. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa malamig na lugar, you might not need to take more. Kung nasa mainit ka, siguro kung summer, ito magsa-summer na, di inom tayo ng mas madami, di ba? Pag dumating naman sila sa clinic nyo, Dr. Avelin, ano usually ang workup na ginagawa natin? Ano bang ine-expect ng pasyente natin na may, aside na history taking, na gagawin natin sa kanila? So, after nung pag-interview namin ng history, syempre, mag-physical exam kami sa patient. No? So, minsan, papahigain namin yung patient, and then kakapain namin yung pantog. I-check namin kung puno ba yung pantog niya. Kasi kailangan namin, kung puno siya, baka meron siya yung tinatawag na overflow incontinence. And then, if babae, i-check namin dun sa baba. No? So, meron yung mga, check namin kung meron yung buwa na tinatawag o yung prolapse. Check namin kung meron pamumula doon.
meron bang mga discharge. Kasi infection can cause incontinence also. And then, after nun, pwede kami mag-internal exam din dun sa patient. No? Tapos, kapag may masakit, kakapain namin dun, may bukol ba? No? Meron bang dugong lumalabas? Or kapag pinindot namin dun sa loob, may masakit. So, yun yung mga pwedeng physical exam na may expect nila sa loob ng clinic. Eh, yung mga laboratory ba or mga workups na iba, ano pang more or less ang i-expect nila na kadalasang hinihingi natin? So, ang pinaka-basic, no, and usual sa lahat ng doctor is yung pwede kami mag-request for urinalysis. No? Particular sa amin is pwede kami mag-request ng blood test like sodium, potassium. Pwede kami mag-request ng ultrasound with phospho-UCO. Ibig sabihin, magpipigil ng ihi and then after umihi, i-ultrasound ulit. No? So, isa din yon. Tapos, yung isa pa is yung tinatawag namin na bladder chart. So, uwi kayo sa bahay, ililista mo lahat ng ihi, inom mo, and pati kung anong oras yung ka uminom and what time ka umihi. And then, ililista mo yun sa isang chart. So, usually, pwedeng 24 hours or pwedeng 3 days na tuloy-tuloy consecutive days. And then, ibabalik mo yon. Minsan may questionnaires din kami, either yung mga tanong kung paano ka umihi for the past 3 months, yung paano ka umihi for the past month. So may mga iba-ibang questionnaire din na pwedeng ibigay sa inyo yung doktor. And then parang may homework, yung sinasabi lagi sa akin ng pasyente ko sa akin, may exam pala ako sa bahay. So yun. Pero siguro kung mapapaliwanag naman natin na yung Yeah. mga ganito, yung mga bladder chart or voiding diary na tawag natin, I think magiging willing naman sila kasi makakatulong ito na malaman natin or matuldukan natin ano ba talaga saan nanggagaling yung problema. Okay. And Meron lang ako idadagdag konti no, dun sa bladder chart. Kasi minsan yung patients, ang problema lang pala nila kung paano sila uminom. Diba? Makikita mo, 5 litro pala umiinom. Eh talagang wala na, hindi naaalis ng banyo, diba? hindi na matutulog yun. Hindi na matutulog. So, yun lang. So yung voiding diary, wag niyo iwasan, ha? Pag binigyan kayo ng assignment ni Doc, kailangan with feelings and with conviction, gawin niyo po. Kasi makakatulong ito. Eh baka pala, bad habit lang pala, di ba? Yes. Kesa sa magbigay tayo ng gamot. Actually, madalas yun, ha? Madalas ko nakikita. Tsaka lalo na sa mga bata, puro pala sila iced tea, puro Yes, coffee. puro Oo, coffee. no, mga Diba? diuretics, Starbucks. ano? Starbucks. Bawal tayo mag-name drop ng brand. So, okay, puro girls na ang pinag-usapan natin. Ang aming pong only boy, Dr. Fidel, paano naman sa ating mga boys? Yeah, sa mga kalalakihan, no, syempre, pinakaunang iniisip natin, pagka lalaki, yung prostate. Kasi syempre, yung prostate, kapag nagkakaedad, normally lumalaki talaga yan. So basically, in addition sa sinabi ni Dr. Avelin, no, kasama yung workup is yung ultrasound. So para malaman po natin kung gaano kalaki yung prostate or kung may pagbabara ba siya. Kasi kung prostate lang yung problem, along with other disease, no, kailangan natin siyang gamutin or recognize early on. So sa mga lalaki, yan ang pwedeng potential cause ng incontinence sa kanila. E paano naman yung mga naoperahan na, yung mga nagli-leak talaga? Opo, meron tayong tinatawag na post-prostatectomy incontinence, no. Syempre, kapag tinatanggal yung prostate or inooperahan, may particular po doon na area, yung sphincter o yung pampigil ng ihi, minsan nadadamage po yun. Pero most of the time, ako po magsabi sa inyo, temporary lang siya. No? So, we always assure the patient, pinapaliwanag natin na may ganitong possibility, pero at the same time, ito po ay manageable. Basta magpakonsulta lang po sila sa doktor. Okay. So, ano pa? So, meron lang ako i-add. Yung baka meron kasi, syempre marami sa amin, no? Pag pumupunta kayo sa clinic, nagre-rectal exam. So, isa din yun sa ginagawa para malaman namin yung size ng prostate, lalo na kung kasama nga yung sinasabing incontinence dun sa complaint ninyo. Bukod doon, kinakapa din yung prostate para malaman kung may bukol. So, yun lang yung additional. Oo nga, dahil may annual program din dyan ng ating Yeah, Philippine ang PLA. Urological Association. Sisegue na kami ng promotion niya. So, kada June, Father's Day, meron po kaming annual DRE. malapit na. Yes, malapit na siya. Okay, so, pumunta naman tayo sa management. Kung paano natin siya gagamutin. Simulan natin sa stress incontinence. So, anybody can chip in po. How do we treat o ano pong pwede nating bigay na lunas sa stress incontinence? So, ang stress
usually stress urinary incontinence, we'll try conservative muna, no? So, we can do, try natin yung exercises, pelvic floor muscle na exercise, yung tinatawag na Kegels. So, if hindi gumana yung pelvic floor exercises, ang next step natin is pwede siyang operahan, no? So, ang misconception ng mga dito sa Pilipinas is baka wala dito yung technology na yun here in the Philippines. So, kaya natin yung gawin here in the Philippines, no? So, pwede tayo maglagay ng sling na tinatawag para mapigilan yung pagtulo ng ihi. So, para ilalagay siya, no, doon sa... pero basically, operasyon siya. Yeah, operasyon. Okay. Even yung stress incontinence, hindi naman siya parang isang... in terms of intensity, iba-iba eh. Meron tayong mga pasyente na umubo lang ng konti, ayan na. Pero may mga pasyente tayo na kung hindi talaga makabagbag damdamin ng ubo, hindi tutulo eh. So ito, I think, kasama dito yung minsan napapag-usapan natin yung kapag naiihi ka na, alam mo yung parang iniipit mo siya bago ka uubo. Di ba may mga maneuvers tayong gano'n na tinuturo? Ang tawag natin doon ay knock technique. So, Oo. it's one of the ways to do your pelvic floor exercises. So, yun talaga yung nasa first line, no? Behavioral modification. Kaya importante pong sasagutan ninyo yung bladder diary. Okay? Kasi baka naoperahan na kayo, hindi naman pala doon ang problema dahil hindi po kayo sumagot ng tama sa bladder diary ninyo. Meron kasing way yon na kailangan mo munang isara yung butas o daanan ng ihi mo and then keep it closed and then cough, no? Para hindi siya lalabas. So, it's one way of doing your exercises. Meron pa yung strengthening kasi syempre, alam natin na bumababa kasi yung ating pelvic floor muscles. Nagiging weak siya, lalo na kung postmenopausal or 12 na yung naging anak, o hindi naman laging 12, meron, 1, 2, meron ng stress urinary incontinence. Pero kung mild, moderate, definitely it can respond to your pelvic floor exercises. So it's a series of, parang ano ba, nag-exercise ka ng muscle, no? So kailangan mo palakasin yung muscle at saka kailangan mo siya parang in rhythm, in sync, no? Mararamdaman mo naman bago ko umubo, you have to close it consciously and then cough and then open. So squeeze, sneeze, and relax. Yun ang sequence dapat para sa stress urinary incontinence. I guess kailangan nilang makita ka at maturuan paano yan gagawin. Kasi parang it's all a lot to take. Pero isang paborito, parati nating naririnig yung makabagbag damdaming Kegels exercises. Ano ba talaga to? Kasi isa sa pinakamahirap actually ituro yan na paano siya gagawin ng tama. Para sa atin pong mga nakikinig, what is the easiest way na para maturuan natin sila regarding Kegels exercises? Okay, so yung pelvic floor muscle exercises, para lang makorek natin, hindi lang siya Kegels exercises. So Kegels kasi si Dr. Kegel ang nagpaumpisa niyan. Pero kung ang ginagamot natin ay stress urinary incontinence, yes, strengthening strengthening exercises. Kasi merong ibang condition na hindi kailangan ng strengthening. Ang problema naman nila ay too tight, no? Hindi maluwag, too tight. So, kaya ang tawag natin ay pelvic floor muscle exercises. So, yung Kegels exercises is performed by, number 1, you have to identify. Kailangan muna malaman mo kung nasaan yung specific muscle. So, ang muscle na yon ay nakapalibot doon sa labasan ng ihi at saka labasan ng dumi. Now, sa mga lalaki, pwede yan na i-practice. Halimbawa, tumutulo, di ba? Bigla mong i-interrupt, puputulin. Hanggang sa maging conscious ka kung nasaan yung pakiramdam na sumasara. So, kailangan mo ituro yun sa patients. Yung isa naman is yung sustained contraction. So, isasara mo yung butas ng puwet mo, kung sa mga lalaki, or pwede rin na yung iyong vagina and then yung clitoral area, no? Mararamdaman mo yun na nagta-tighten siya. So, same way, sa mga hindi ma-identify agad, kailangan mo i-practice yun sa pag-ihi, sa pagdaloy ng ihi. Kailangan mo putulin na forcibly, no, sa gitna yung pag-ihi hanggang sa matutunan mo na doon pala yon. And then
syempre, any muscle, di ba, yung mga bodybuilder, ang tagal nilang bago makapag-form ng magandang muscle. So, same thing din doon. You have to continuously do the practice. Practicein Yes, siya. Yan. practice. Oo. So, totoo ba yung sinabi nila, pag tinigilan mo daw yung pagkikegels exercises, babalik din yung stress incontinence. Yes. So, Kasi- kailangan tuloy-tuloy Yes, din siya. Oo. So, parang ano na yon, way of life. No? Okay. Kasama na yon palagi. Lalo na kung, ayan na, magbubuhat ka. Hindi lang sa pag-ubo, magbubuhat. So, like, kung nandiyan na, naka-ano ka na sa bubuhatin mo, syempre, alam mo nang mabigat, diba? So, you have to close it, continuously lift, and then saka mo i-relax. So, that's one way para mapigilan yung paglabas ng ihi. Okay. So, medyo napahaba tayo kay stress incontinence. Pero puntahan naman natin si urgency urinary incontinence. So, paano ba natin siya gagamutin? Pag na-establish na natin na ito ang problema ng pasyente. Anybody can... So, one way is behavioral modification, no, yung pinakauna. So, for example, naihi ka na, alam mo na naihi ka na, tapos mag-iisip ka ng way na para mawala yung isip mo doon sa pag-ihi. So, ma-distract ka para hindi mo maisip na iihi ka. So, yun yung isa sa way. Na ang isa pa is, pwede din yung, again, yung pelvic floor exercises. Kasi kapag nagdudu ka ng pelvic muscle floor exercises, nagkakaroon siya ng parang reflex na inhibition dun sa pag-contract ng bladder. So, isa yun sa way. Kumbaga, mas malakas yung pang-impit niya, hindi siya tutulo. Kahit na parang feeling niya na gumagalaw-galaw na yung bladder niya. Di ba? Ano pa? Tapos, pwede din yung, kapag hindi na gumana yung mga conservative management, papasok na doon yung gamot, no? So, pwede magbigay ng mga gamot na iniinom para mabawasan yung pagiging overactive or pagiging pagpiga nung pantog para mas less yung incidence ng pagtulo nung ihi. So, ibig sabihin nun, yung pag-squeeze o pag-contract ng pantog ay mapigilan mo, mawawala din yung kanyang pagtulo. So, may mga gamot pala tayo na pwedeng ibigay para mapigilan yon. Okay. So, Babalik lang ako, no? Bago pa sa gamot, or kasabay ng gamot. No? Yung conservative management, pinaka-conservative sa lahat, no? Aaralin yung bladder diary. Babalik na naman kami sa bladder diary. Oo. Kasi, titignan, ano ba yung, gaano dalas ka uminom? Kasi nga, yung pag sobra, mas napupush yung urgency and frequency. So, kailangan tama yung amount. Number 2, tama yung quality. Ano ba yung mga iniinom? So, iiwasan yung caffeine-containing drinks, no? Coffee, tea, yan yung mga malakas soft drinks, lalo na yung mga Coke, ganyan. pero may patient ako, sabi niya, pag umiinom siya ng maasim, mga kalamansi juice, mas naglilik siya or mas, mas parang natitrigger aaralin siya. mo siya talaga kung Yeah, ano yung kasama. nagtitrigger nung urgency and frequency. So, kailangan tanggalin yon. And then, another one, which is very common, particularly in the older persons, and this is both males and females, constipation. Kapag constipated, mas madalas nagkakaroon ng urgency, ng frequency, at susunod na doon yung urgency incontinence. So, kailangan ma-address din yung constipation. So, lahat yon kailangan maayos. And then, kung hindi pa rin, isa rin yung kapag minsan kasi yung iba, nagiging habit nila yung 30 minutes pa lang since last silang umihi dahil may banyo, iihi. Iihi na naman. So, yan yung isa sa mga behavioral therapies Parang na... yung sinasabi natin kaninang parang very suggestible. Kailangan ita-time talaga yung ihi nila. Iti-train nila ulit yung pantog nila. Kung dati every 30 minutes sila, pipigilan until let's say umabot sila comfortably in 1 hour. Kasama doon yung pelvic floor muscle exercises para makapagpigil lalo. And then hanggang sa maging komportable sila to about, yung normal kasi na expected natin na yung interval ng pag-ihi is comfortably, dapat kaya mong mag-hold ng ihi mo ng 3 to 4 hours. Dapat nakakatapos ka ng sine end-to-end ng komportable ka Hindi na pupunta ka sa kailangan. toilets. At lalo na sa traffic natin. Di ba? Oo nga, no? Dapat Kasi komportable mula dulo ng
Makati to Quezon City ng Oo. EDSA, kaya mo dapat. So, kailangan matrain Hindi yung yata. pantog. Kaya EDSA. Parang iba yan ah. Oo. Pero kailangan matrain natin yung pantog natin na mag-hold para hindi tayo magbabasa. Pero mabuting na-mention mo yung 3 to 4 hours kasi akala ng ibang pasyente, ang 3 to 4 hours, it's too long. Actually, hindi, ano? Kung tama ang pag-inom mo, tama ang capacity ng pantog mo, 3 to 4 hours is just average. Yes. Di ba? Kasi ibig sabihin na, isa pang, ilang hirap na hirap din ako sa mga pasyente ko, yung concept na bawal magpigil ng ihi. So, di nila alam, yung ganong klaseng mindset can also cause problems eh. Dala Actually, ng minsan bad treatment habits, siya, ano? Yeah, treatment siya ng Also, urgency incontinence, yung magpipigil ng ihi. So, kino-coach natin. Yes. Actually, kukoach na yung pasyente, i-coach na yung sarili niya na ma-time, na tamang timing yung ihi. O ayan ha. So pag sinabi sa inyo minsan ng doktor nyo, ng urologist nyo in particular, pigilan nyo, huwag nyo na munang kontrahin. Bigyan nyo ng pagkakataon. Kasi may mga pasyente talaga, the moment sabihin mo, pigilan nyo, ito di ba masama yun? Di ba may mga ganong pasyente? Oo. So, yung urologist nyo, yan po ang aming, ang pang-araw-araw na ginagamot, yung pantog. So, pag sinabi sa inyo ng urologist nyo pigilan, maniwala kayo, dapat nyo siyang gawin. Pag sinabing huwag pigilan, huwag niyo pigilan. Huwag nyo rin pigilan, oo. Makinig ng mabuti sa inyong urologist. Kasi Ngayon, hindi siya fixed, 'di ba? Hindi. Hindi lahat kailangan pigilan or hindi lahat bawal magpigil. No? Case to case basis pa rin. I guess yun din ang advantage ng voiding diary, na i-individualize yung treatment. So, yung treatment nyo o yung advice ng urologist nyo, magiging para sa inyo lamang. So, hindi yan yung para kay Juana, hindi para kay Pedro. Babae nga pala, no? Yung para kay Juana, hindi para kay Petra. So, individualized tuloy ang treatment. Ngayon, yung mga pasyente natin, karamihan, imbis na napupunta sa atin, napupunta po sa ating mga kaibigan na OBGYN. So, bakit sila usually nagpupunta doon? Imbis na napupunta sa atin. Siguro kasi mostly ng may urinary incontinence babae, di ba? So mas comfortable sila na pupunta sa kanilang gynecologist, lalo na kung yun ang nagpaanak sa kanila, na after manganak biglang meron ng urinary incontinence. So I think yun ang isang dahilan doon. Oo. And then pangalawa, baka hindi nila alam na merong female urologist. Na mayroong mga babae. No, na At pwedeng makatulong lalaki din sa na, kanila. yes. No, female urologist and male urologist. O nga pala, di ba, sabi nyo nga kasama sa pag-i-examine sa kanila, higa sila, itataas nila yung paan nila na para sila mga anak, i-examine natin. Part po yun ng assessment. So kung babae ka at medyo mahiyain ka, so nagkakaroon tuloy ng ng misconception na panay lalaki lang kasi ang Panay lalaki lang ang urologist. urologist. Pero hindi na po. Noon po yun. Siguro nung ako ay nag-start ng practice. Pero ngayon hindi ho. Kita nyo? Ang ilan ka, doktora? Huwag muna, mabubuking po ang edad ng inyong friendly pang-apat. neighborhood urologist. Pang-apat ka. Actually, pang-walo yata ako. Pang-walo ka ba? Ay, huwag na natin i-debate yan. Edad yan, medyo, sabi tabi-tabi po. Walang ganyan, ha? So, dyan na po more or less nagtatapos ang ating topic. And basically, meron ba kayong take-home point? So, we'll start with our Dr. Mela. Well, number 1 is ang urinary incontinence ay hindi normal na parte ng pagtanda. Marami po tayong pwedeng gawin para malunasan ito. So, wag hong mag-atubiling, magkonsulta sa inyong mga doktor. Maybe siguro baka kailangan magdiretso na siguro sa amin kasi may mga ibang doktor hindi sila komportabling i-address yung incontinence. So, marami naman pong urologist dito sa ating bansa. So, wag hong mag-atubiling magkonsulta sa kanila. Okay, thank you. And Dr. Fidel? Yes, as mentioned ni Doktora, importante na magkonsulta kayo sa doktor, sa espesyalista. And then, although mas common yung incontinence sa mga babae, tayong mga kalalakihan, pwede rin tayong mag-develop ng incontinence. No? Lalo na kapag nagkakaedad, lumalaki yung prostate. So, pinaka-importante pa rin magpakonsulta kayo sa doktor para mag-guide po kayo kung anong gagawin. At ito po ay nagagamot. No? Kailangan nyo lang pong lumapit sa tamang espesyalista. Okay, and Dr. Avelin? So, ang pinaka-first step talaga is magpa-check up, no? Kasi titingnan naman yan ng urologist ninyo kung ano yung problema talaga, and then kapag nakita na, sasabihin naman niya kung ano yung dapat gawin. So, hindi lahat na kailangan uminom ng 8 glasses of water kasi iba-iba po yung tao, iba-iba yung condition. Hindi lahat kailangan
wag magpigil ng ihi, mga ganon. So, hindi lahat minsan kailangan magpigil din ng ihi, no? So, depende doon sa situation. Okay. And lastly, Dr. Vani? Siguro yung final point na gusto namin na natutunan nyo sana, no? Yes, surgeons kami, nag-oopera kami, pero pag yung condition ng pag-ihi, hindi ho agad-agad ay ooperahan kayo. So, actually, pangatlo yon, no? Sa management. Ang una is conservative muna, and then saka pa yung exercises, and then saka pa yung gamot, saka pa yung surgery. So, wag po kayo matakot na pag nakita nyo kami, okay, sanang na-ooperahan na. So, sa functional urology, importante na malaman namin kung kailangan mo ba talaga ng gamot? Baka naman kasi yung paraan mo lang ng pag-inom, paraan mo ng pag-ihi, no? So, yung practices mo, in other words. Okay. Maraming salamat po. So, galing po sa amin, ang apratin po namin sinasabi sa inyo, don't suffer in silence. We are here to help. And palaging tandaan, you're in Good hands! Maraming salamat po.